Ang pamilya Haller ay nagustuhan ni Ali si Sin simula pa noong bata pa siya. Ang pangalang nakasulat dito ay Yuhi ni Sin, si Clive Haller. Ito ay lubos na hindi katanggap-tanggap. Dapat mong bawasan ng kaunti ang iyong saloobin. Alay, hindi ba't palagi mong pinangarap na mapang-asawa si Sean? Ngayong mayroon na tayo ng kasunduan sa pag-aasawa. Huwag kang magagalit dahil sa isang maliit na pagkakamali. Pupuntahan natin ang mga Haller. At ipapatama natin ito. Siyempre, pumunta tayo doon kaagad. Naitay, hindi na kailangan iyon. Tumpak ang kontrata. Ang taong pakakasalan ko ay Yuhi ni Sin, si Clive Haller. Ano? Hindi ba't palagi mo nagustuhan si Sean? Bakit biglang nagbago? Dahil nabuhay muli ako. Nako, Diyos ko. Magsabi ka ng totoo sa akin. Nagkaroon lang ako ng biglaang pagkaunawa na mas mabuti si Clive. Kahit minsan ko pa lang siyang nakilala. May maganda akong impresyon sa kanya. Kaya, napagdesisyonan ko ng pakasalan siya. Medyo mas matanda siya. At mukhang mas mature. Si Clive ang tunay na tagapagpasya sa pamilya Haller. Ali, sigurado ka ba tungkol dito? Sige. Basta't masaya ang ating anak. Wala nang biro tungkol sa muling pagkabuhay sa engagement banquet, okay. Pero Nay, totoo talaga na nabuhay muli ako. Sa nakaraang buhay ko, hindi ako hinawakan ni Si. Pagkatapos ko siyang pakasalan, akala ko may kondisyon siya. Kaya palagi ko siyang pinagtatakpan. Sa aming anibersaryo, aksidente ako, pumasok sa kwarto na hindi niya pinapapasok ang iba. Ang mga pader ay ng mga litrato ng pinsan ko. Noon ko lang napagtanto. Hindi siya malamig o malayo. Hindi lang niya ako mahal. Sa bagong buhay na ito, para sa sarili ko ang pamumuhay ko. Sin at Vanessa, sana magustuhan niyo ang maliit na sorpresang ito. Ang mga gastos ngayon, ako na ang sasagot. Ang bait naman, Ginoong Haller. Ginoong Haller, bakit napunta ang iyong tagasunod? Talaga yatang wala siyang kahiyan. Nagharba siya ng mga detektive para sundan ka 24 paghahatid ito. Allison, mayroon ka na ng kasunduan sa pag-aasawa. Nakabantay pa rin? Kung ipagpapatuloy mo ito, mapapangunahan mo si Ginoong Haller. Tama ka. Alison, gaano ka pala ka-obsessed sa akin? Inayos mo ang kasunduan sa pag-aasawa nang hindi ko alam. Nagawa mo na. Hindi kita pakakasalan. Bakit ko kailangan ang iyong pahintulot? Allison, hindi ba ang pagiging mahirap makuha ay masyadong pambata? Alam ng lahat sa Jilton na determinado kang pakasalan si Ginoong Haller. Alison, naririnig mo iyan. Sinusundan mo ako, simula pa noong bata tayo. Iniis mo ng lahat na ikaw ang aking babae. Kung hindi mo ako pakakasalan, sino ang pakakasalan mo? Huwag ka nang maglaro. Kung susunod ka lang sa akin, baka isang araw kapag nasa mabuti akong kondisyon. Bilang respeto sa ating mga pamilya, maaari akong magbigay sa iyo ng magarang kasal. Gayunpaman, ang taong pakakasalan ko ay hindi kailanman magiging ikaw. Vanessa, naiintindihan mo ba? Hindi. Ano ang kinalaman ko sa inyong dalawa? Paano mo hindi maintindihan ang sinasabi ko? Malinaw na sinabi ni Ginoong Haller, gagawa siya ng eskandalo. Handa na ako. I-post ito sa social media. Isang video ng mga babae na nag-agawan sa isang lalaki. Kung tapos na kayo sa soap opera niyo, maaari ka bang umalis? May mga kailangan akong gawin. Alison, tapos ka na ba? Ano ba ang napakahalaga niya? Binibining White, matagal na kaming naghihintay sa inyo. Ang mga singsing na pinili ni Ginoong Haller para sa iyo ay handa na.
Wow! Ang pinakamurang singsing dito ay nagkakahalaga ng mahigit 10 milyon. Ang pinakamurang singsing dito ay mahigit 10 milyon. Pagkatapos ng lahat, ang pamilyang Haller ay sinusuportahan ng taong iyon sa ibang bansa. Sean, napakabuti mo kay Allison. Hindi kita iistorbohin kapag pumipili ka ng singsi. Vanessa, hindi iyon ang punto. Alison, anong klaseng laro ang nilalaro mo? Hindi galing sa akin ang mga ito. Kahit magkano pa ang ibayad ng babaeng ito, sa'yo, dodoblehin ko. Umalis na kayo rito ngayon din. Mr. Holler. MS. White, hindi po kami tinawagan. Tungkol naman sa nagpadala sa amin. Malamang hindi mo siya kayang galawin. Hindi ko siya kayang galawin. Bakit mo sinasabi sa kanya ito? Kunin natin ito. Talagang nagustuhan ko. Sige po, MS. White. Naayos na ni Mr. Holler ang iba pang mga paghahanda. Aalis na po kami. Sasama ako sa iyo. Alison, matapang ka rin pala, ano? Kumuha ka ng mga extra para ipahiya ako. Sabi pa nila, ang nagpadala sa kanila ay isang taong hindi ko kayang galawin. Sino ang maglalakas loob guluhin ang pamilyang Haller na may tito ko sa likuran ko? Wala akong oras para makipagtat. Uwi na ako. Alison, tigilan mo na ang pagpapanggap na hindi ka nagmamalasakit. Ang pangit talaga. Sinabi ko sa'yo, basta't kumilos ka ng maayos at sumunod, bibigyan kita ng kasal. Kahit papaano, iisipin ng lahat sa Jilto na opisyal akong asawa mo. Kung gayon, sino ang tunay mong asawa? Si Vanessa. Kung gayon, sino ang magiging tunay mong asawa? Si Vanessa. Alam kong nagpapanggap ka lang sa lahat ng oras. Sa kaibuturan, may pakialam ka pa rin sa akin. Binabalaan kita, huwag kang magpatapon ng kahit isang salita sa harap ng ating mga pamilya. Hindi mo naiintindihan ang relasyon ko kay Vanessa. Mabait at totoo siya. Hindi siya nagpaplano tulad mo, kung mangahas kang guluhin siya ulit. Hindi kita bibigyan ng kasal. Sean. Hello. Hindi ba? Mga alas 2 o alas 3 ng madaling araw dyan. Bakit hindi ka pa natutulog? Hindi ako makatulog. Sobrang excited ako na bumalik para pakasalan ka. Ang sikat na si Gay Haller ay may mga sandali na tulad din ito. Hindi rin ako makapaghintay. Sa wakas magkikita tayo sa salo-salo ng pamilya Holler. Sa loob ng 3 araw. Magkita tayo sa salusalo ng pamilya Haller. Sin, baliw ka ba? Marunong ka ba ng magandang asal? Alison, hindi mo ba alam kung kailan hihinto? Ilang beses ko nang sinabi sa'yo na sumusobra ka, nakakahiya ka. Bagalan mo ng kaunti, sinabi ko sa'yo na ibibigay ko sa'yo ang kasal na gusto mo. Ano iyang sinabi mo kanina? Magkita tayo sa salusalo ng pamilya Haller sa loob ng 3. Ako si Haller, kaya paano nangyari na hindi ko alam na may salusalo ang pamilya? Ang kausapin ka ay parang kausap ko ang isang pader. Tay, ano po ng problema? Mas mabuti pa na magpakatino ka sa susunod na linggo. Huwag kang gagawa ng anumang nakakahiya. Mag-ho-host kami ng salo-salo sa 3 araw para pag-usapan ng kasal sa pamilya White. Walang lugar para sa pagkakamali, naiintindihan? Ano? Anong nangyayari doon? Paano? Nangyaring si Alison na ang nagdidikta. Nag-ayos sila ng family banquet nang hindi kinukonsulta sa akin. Alison, halika rito. Ano ba talaga ang ginawa mo sa mga magulang ko? Alison, talagang lumakas ang loob mo. Akala mo mapapangasawa mo ako sa panluloko sa mga magulang. Ikaw, kailangan ko kitang turuan ng leksyon. Sisiguraduhin kong mauunawaan mo kung sino talaga ang may hawak sa Jilton. Dinidisenyo ko na ang wedding dress na ito mula pa noong. Ngunit sa nakaraang buhay ko, sabik na sabik akong mapangasawa si Sin kaya. Nasunod ang lahat ng gusto niya. Ito ang damit na ginawa ko para sa kasal namin. Ngunit sa huli, winasak niya ang disenyo ko. Vanessa, nandito ka pala. Sa buhay na ito,
Gagawin ko ang wedding dress na gusto ko. At isusuot ko para pakasalan ang iba. Hoy, paano kung magising si Allison? Ayos lang yan. Masasanay din siya sa... Anong ginagawa mo rito? Anong ginagawa mo dito? Allison, ginayos ka ba namin? Huwag kang magkakamali, wala kaming ginawa. Huwag kang mag-alala, madalas itong mangyayari. Mas mabuti nang masanay siya. Ikaw, Allison, pigilan mo na ang pagpapanggap. Nakaawa-awa para lang pakasalan ako. Hindi mo ba nakuha ang gusto mo? Bukod pa rito, si Vanessa ang dapat na masaktan. Siya ang asawa ko. Hindi ba ito normal? Kapag magkasama na kami sa bahay mamaya, dito na siya matutulog. Ikaw ay sa guest room. Na lang, naiintindihan? wala akong pakialam sa ginagawa ninyo ni Vanessa. Bakit niya suot ang damit ko, bukod pa rito? Bakit kayo nasa bahay ko? Sean, may nagawa ba akong mali? Bakit si Allison? Galit na galit. Allison, huwag kang maging ganyan kahigpit. Magpapakasal kami. Sino ang mga ngahas na pigilan? Damit pang kasal lang yan. Hindi ko siya mabibigyan ng kasal. Pero hindi ko ba siya pwedeng pagsuti ng damit? Bukod pa rito, hindi ko nga gusto yan. Pwede kang, Gumawa na lang ng iba, di ba? Huwag kang gumawa ng eksena. sino ang may pakialam sa iyo? Sin, sasabihin ko sa iyo ulit. Ito ang damit na isusuot ko sa sarili ko. Kasal. Wala itong kinalaman sa iyo. Allison, kalokohan yan. Hindi ba ang kasal mo ay sa akin? Sin, kahit isang salita pa na sabihin ko sa iyo, ay isang insulto sa sarili ko. Dahil tiwala ka sa sarili mo, pagmasdan mo ng mabuti. Ayaw ko ng damit na nadungisan at ayaw ko rin ng taong nadungisan. Allison, bakit ka galit na galit? Sin, nagsalita na ako. Mula ngayon, kung kayo ni Vanessa ay pupunta ulit sa bahay ko, hindi damit ang pinuputol ko. Umalis kayo rito ngayon na. Allison, anong nangyayari sa'yo? Lalakas ng loob mong paalisin ako. Kung hindi mo, bubuksan ang pinto ngayon din at hihingi ng tawad. Huwag mong asahan na babalik pa ako. Simula ngayon, hindi na papasukin si Sin, si Vanessa at mga peste. Sa loob, naiintindihan mo. Opo, Enel White. Baliw ba ang babaeng ito? Hindi niya ako kinakausap. Ganito. Ano ng problema niya? Sean, parang nasugatan ng pa ako. Tignan ko nga. Sean, huwag. Dapat una mong inalagaan si Allison. Mag-isa na lang akong pupunta sa ospital. Kasalanan ko lahat. Hindi. Kasalanan yan ng babaeng nagsiselos. Allison, sinasabi ko sa'yo, walang kwenta ang kayabangan mo. Kapag naging haller ka na, marami pa akong oras para turuan ka. Dadadalahin kita sa ospital. Nasayang ang lahat ng pinaghirapan ko nitong mga nakaraang taon. Sin, hinding-hindi na ako makikipag-ugnayan sa iyo muli sa buhay na ito. Allison, bumalik na ako. Sean, aalis ka na ba talaga? Mukhang talagang nababagabag si Allison. Dapat manatili ka para sa kanya. Huwag kang mag-alala. Masyado siyang mainit at naglakas loob. Natratuhin ako ng ganito kapag na-realize niya. Pagsisisihan niya ito at mag-aalala na hindi ko siya pakasalan. Sean,
Mukha kang masaya. Ito ba ay dahil magiging engaged ka? Kay Allison sa family banquet ngayon. Batang mahina. Siya lang ang asawa ko, sa pangalan. Talagang tuturuan ko siya ng leksyon. Para hindi ka na muling magdusa. Sean, ikaw ang pinakamahusay. Lumaki na ang ating anak na baba. Nandito ka muna. Naitay, Ginoo at Ginang White. Maaari na kayong pumasok. Kakausapin ko muna si Allison ng pribado. Ano ang gusto mong sabihin? Ngayon ay ang kasal ni Allison at ng iyo. Ginoong Larry, okay lang. Maaari na kayong mauna. CJ. Malapit sila simula pagkabata. Normal lang na magkaroon sila ng pribadong pag-uusap. Kung gayon, mauuna na kami. Ito ang akin. Sing-sing. 3 bagay. Bago magsimula ang banquet. Ito ay isang paunawa, hindi isang diskusyon. Kailangan mong sumunod, o mawawala ang ating kasal. Nakuha mo? CJ. Mabuti. Ang iyong masunuring saloobin ay isang magandang simula. Makinig ka ng mabuti. Una, kapag tinanong ng ating mga pamilya ang tungkol sa marriage certificate, sasabayan mo ang sasabihin ko. Pangalawa, kailangan mong humingi ng paumanhin kay Vanessa sa paggupit ng wedding dress. Pangatlo, kailangan mong itago ang katotohanan na kami ni Vanessa ay kasal. Hindi dapat malaman ng ating mga magulang. Kung hindi mo masusunod ang 3 ito, ang kasal na pinapangarap mo ay makakansela. Huwag kang mag-alala. Hindi ko babanggitin ang tungkol sa iyo at kay Vanessa. Mabuti. Mukhang natauhan ka na. Mula ngayon, basta't mananatili kang masunurin, ipinapangako kong ikaw lang ang magiging i-rest haller. Sa pangalan. Tapos ka na? Pupunta na ako sa loob. Tapos ka na ba? Dahil sa kung gaano ka, kadesente, ipapaalala ko sa iyo ang isa pang bagay. Nandito ang tiyo ko ngayon. Buong pamilya natin ay umaasa sa kanya. Kung maglalakas loob kang gumawa ng anumang gulo sa harap niya, hindi kita mapapatawad. Naiintindihan mo? Huwag kang mag-alala. Hindi ko hahayaang makaramdam nang hindi komportable ang iyong tiyo. Gusto pa rin niyang pakasalan ako. Nag-inarte siya kahapon, pero ngayon ay masyado siyang mahiyain para sumagot. Allison, palagi kitang ipapaikot sa daliri ko. Sobrang dramatiko mo talaga. Nagtabi ako ng upuan para sa'yo, tapos ginawa mo ito. Ikaw na bata ka. Iyan ang upuan ng guest of honor. Sino ang nagsabi sa'yo na umupo rito? Karangalan? Ano yan? Hindi ba ako yon? Late na ba ako? Pamilya tayong lahat. Hindi na kailangan ng formalidad. Maupo kayo. Hali kayo. Siguro gutom na kayo, kaya kumain na tayo. Sa wakas nagkita na tayo. Ang dami ng taon ang lumipas. Mas naging mature ka na kaysa dati. Maganda ka. Tatawag ako para sa isang bisita. Isang bisita. Sino? Ikaw na bata ka. Talagang pinapabaliw ako ng batang ito. Ngayon ay isang masayang okasyon. Bakit ka nagiging ganito ka-emosyonal sa ating anak? Allison. Binalatan ko ito para sa'yo. Tunay na nga. Isang pagtatagpo mula sa langit, isang perpektong pares. Sige. Hayaan ninyong magbigay ako ng panimulang salita. Ang family banquet ngayon ay para pag-usapan si Clive at Vanessa, halika na. Kamusta po kayong lahat? ito ay piging ng pamilya. Bakit ka nagdala ng tagalabas? Para siyang kapatid. Kaya halos pamilya na siya. Ayos lang na siya ay nasa piging ng pamilya.
Kukunin ko ang sabaw para sa'yo. Mukha itong masarap. Tikman mo. Alison, ano ang problema mo? Ikaw ang aking fiance. Iyan ang aking tiyuhin. Nakatira siya sa ibang bansa, kaya iba ang kanyang pananaw. Hindi mo ba alam? Si Itchen, umupo ka sa tabi ko ngayon. Ang salbahing iyon ay sumingit sa akin. Magsimula tayong muli. Ang piging ng pamilya ngayon ay para sa isang malaking pagdiriwang sa ating pamilya. Ang bagay na ito ay kilala sa buong Jilten. Sa wakas, maaari na natin itong gawing opisyal ngayon. Tay, ako na ang bahala dito. Sa lahat, naasikaso ko na ang pagpaparehistro ng kasal. Huwag na kayong mag-alala tungkol dito. Alison, tama ba ako? Alison, tama ba ako? Umupo ka. Nabaliw na ba ang babaeng ito? Kung ipagpapatuloy mo yan, kakanselahin ko ang kasal. Huwag mong subukan ang pasensya ko. Alay. Tumutunog ang telepono mo. Ayaw mo bang tingnan? Hindi na kailangan. Malamang spam call lang yan. Ano bang nangyayari sa'yo? Nandito ang tiyo mo. Wala ka bang modo? Alison, CJ, alam mong umaasa ang pamilya ko sa tiyo ko, kaya ginagamit mo ang impluensya niya para magpasika. Sisiguraduhin kong pagsisisihan mo yan kapag umalis na siya. Ang kasal ay gagawin ayon sa gusto ni Allison. Gagawin natin ang mga bagay kung paano dapat gawin. Tama si Clive. Naitay. Kailangan nyo lang dumalo. Pinag-usapan natin. Ang kasal ng tiyo mo. Bakit ka ba paulit-ulit na sumisingit? Ikakasal na si Clive. Magandang balita yan. Maaari pa tayong magkaroon ng sabay na kasal. Sa ganoon, ang mga Haller ay maaaring magdiwang ng sama-sama. Ano ang sinabi mo? Anong sabay na kasal? Hindi namin pinaplano ang kasal mo. Ang ikakasal ay ang tiyo mo at si Allison. Kung patuloy ka lang na sumisingit, isisipa kita at ang kasama mong tagalabas. Tay, sino ang sabi mong ikakasal? Sino ang sabi mong ikakasal? Kami ni Allison ang ikakasal. Impossible. Walang ganyan. Ikaw na bata ka. Ano bang nangyayari sa'yo? Ang paggawa ng eksena ay hindi katanggap-tanggap sa isang family banquet. Ganito ka ba? Kawalang galang. Kung magpapatuloy ka pa, lumayas ka na. Larry, huwag kang magagalit. Sin, hindi mo narinig yon. Dalian mo at magsorry ka sa tiyo mo at sa mga wife. Sean, narinig ko na, magkababata kayo ni Allison. Ang dating kaibigan ay biglang magiging tiya mo dahil sa kasal ay natural na nakakagulat. Hindi kita masisi, maupo ka. Susunod. Kailangan kong pag-usapan ng mga detalye ng kasal kasama si Allison. Maupo ka. Ayokong ulitin ang sinasabi ko sa ikatlong beses. Salbaha ka. Kailangan kong turuan ka ng leksyon ngayon. Kung hindi ka uupo, lumayas ka. Sin, ano man ang mangyari, ang katayuan ng pamilya Haller ay ibinigay sa atin ng iyong tiyuhin. Huwag na huwag mo siyang galitin. Naiintindihan mo ba? Umupo ka. Upo lang. Umupo ka na ngayon. Hindi pa gaanong marunong ang mga bata. Magpatuloy tayo. Sin, dinisenyo ko itong damit na ito para sa kasal natin. Sin, sa tingin mo ba maganda ang disenyo ko? Sean.
Maayos ang lahat ngayong pagkakataon. Naayos na ang lahat ng pagsasaayos. Lahat ito ay dahil sa pagiging maalalahanin ni Clive. Nararapat lamang. Na ako ang bahala sa lahat para mabigyan si Allison ng pinakamagandang kasal. Nahanap na ni Clive. Sa wakas si Allison. Kami ng mga matatanda. Dapat bigyan sila ng espasyo na magkasama, di ba? Tama ka. Ali, ikaw at si Clive dapat maglaan ng oras para mag-date. Hindi na namin sila guguluhin. Sige na. Tara na. Halika na. Sin, tara na. Saan tayo pupunta ngayon? Bakit ka nakasuot ng manipis? Huwag kang magkasakit. May jacket naman ako. Pero baka naiwan ko sa kwarto. Kukunin ko na. Maghintay ka dito. Sabihin mo sa akin. Bakit ka nagpapakasal? Sa tiyuhin ko. Bakit hindi? Bitawan mo ako. Tama na, Allison. Paano mo nagawang makasal? Sa iba gayong mahal mo ako ng husto. Gaya ng nakikita mo ngayon. Ginagawa ko mismo yan. Pagod na ako. Sin, hindi na kita mahal. Pakisamahan ang sarili mo. Hayaan mo akong mag-isa. Ali, tigilan mo na ito, pakiusap. Gagawin mo ang gusto mo para sa kasal. Kunin mo ang wedding dress na gusto mo. Kahit na ipakasal ako kay, hindi ko, papapasukin ang kwarto natin. Okay ba? Ang kasal ko. Ang kwarto ko. Kailangan ko bang umasa? Sa iyong kabutihan. Para makakuha ng kahit ano. Napaka-generous niya, pero hindi ko kailangan. Nabaliw ka na ba, Allison? Ikaw ang baliw, Sinabi ko sa'yo na hindi kita mahal. Mahal ko si Clive na yon. Sige na. Subukan mong ipakasal sa kanya. Papasukin ko ang kasal natin. Tingnan natin kung tatanggapin ka pa niya. Tigilan mo yan. Tigil, bitawan mo ako. Bitaw na. Paumanhin kong. Nahuli ako sa pagdating. Ako na ang bahala dito. Hindi. Lalo kang, Lumala. Sa mga nakaraang taon, Clive. Subukan mong magtanong-tanong. Para malaman kung sino ang hindi nakakaalam na palagi akong sinusundan ni Allison. Bakit mo gugustuhin ang isang gamit na tulad nito? Hindi ka ba natatakot sa kahiyan? Tumahimik ka, ayos lang. Walang saysay makipagtalo sa kanya. Sayang lang ang ating enerhiya. Masisira ang lahat dito. Huwag kang makinig. O tumingin. Sean. Ako ang kanyang fiancé. At ang iyong tiyuhin. Kailangan kong turuan ka ng aral ngayon. Ano ang ginagawa mo? Hindi ako natatakot. Tigilan mo na yan. Masakit ba? Nagmamalasakit ka pa rin, di ba? Hindi sulit.
ang pananakit ng iyong kamay. Dahil sa kanya, huwag mo na akong ipaglaban. Sige. Tapusin na natin ito. Hindi masama, di ba? Tandaan mo, ito ang huling beses na ipaglalaban mo ako. Pangako. Sa totoo lang, gusto kong makasama si Si. Pero kami ay hindi kailanman naging magkasintahan. Hindi kami kailanman gumawa ng anumang matali. Ayos lang. Hindi ko paniniwalaan. Ang sinasabi ng gagawang yun, ikaw lang ang paniniwalaan ko. Gayon din. Hindi ko pakialam ang nakaraan mo. Dahil ang iyong kinabukasan ay makakasama ako. Tama? Nga pala, nasugatan ng kamay ko. Kaya, sa mga susunod na araw, kakailanganin ko ng tulong. Hindi ko gusto ang mga estranghero. Ano sa tingin mo? Ang dapat kong gawin? Nasugatan ka lang dahil sa akin. Kailangan kong alagaan ka. Hindi naman ako estranghero, di ba? Sigurado ako. Magkakilala na tayo ng husto ngayon. Ang tanga ko talaga. Para sayangin ang ganoon katagal. Kay Sin. Pero, hindi na mangyayari iyon ulit. Ano ito? Ano ang pinag-uusapan nila? Sinabi ni Sin na ang malaking araw natin ay malapit na at naghahanap siya ng mga groomsmen. Nabaliw na siya. Kapag nakita mo, ang lahat ng mga biyaya na ito, Alison, malaman mong gusto ng mga tao na magkasama tayo. Hindi siya nagpakita kahit kaunti. Damdamin para sa akin nakaraang buhay kahit nagmakaawa pa ako. Ngayon sinusubukan niyang sabihin sa mundo pagkatapos niya akong mawala. Ang pagmamahal ni Sin ay mura. Ano, siya, binura ako. At binlock ang numero. Gaano katagal? Ang mangyayari pa. Magpadala ng investigador para sundan si Alison. Gusto kong malaman kung saan siya pupunta bukas. Gagawin kitang magbago ng isip. Alison. Sir, ma'am, hindi alam ni Clive na nandito ako, di ba? Huwag kang mag-alala. Sinabi mong itago ito sa sikreto, kaya hindi ko siya pinabalitaan. Magaling. Gusto kong malaman pa ang mga gusto niya mula sa iyo. Gusto kong sorpresahin siya sa kasal. Pero Alison, hindi ko masyadong alam tungkol sa kapatid ko. Sana hindi ko kayo mabaygo.
Ayos lang. Magsimula tayo sa pagkain. Sige. Alay. Ano ang ginawa mo kay Sean? Bakit siya nagsimulang magmalasakit sa iyo? Siya ay lantad na nagpapakita ng pagmamahal at ipinagpaliban pa ang aming engagement. Ano ang ginawa mo sa kanya? Vanessa, nabaliw ka na ba? Sino ang nagsabi sa'yo na makikipag-engage si Sean sa'yo? Hindi ko yan papayagan. Vanessa, hindi namin gusto. Ang mga gold digger na tulad mo. Sir, ma'am. Nandito rin kayo. Naiintindihan ko na ngayon. Ikaw pala yun. Pumunta ka at nagsumbo para sila ay pilitin si Sean. Allison, hindi ba't malapit ka ng ikasal kay Clive? Bakit mo pinipigilan sina Sean at ako? Magandang araw, narito na ang mainit na tubig. Mamatay ka. Demonyang babae ka. Ayos ka lang ba, Alison? Huwag kang mag-alala. Hindi masakit. Vanessa, paano ka naglakas loob na magtapon ng pag-ugali sa harap ni Alison? Hindi ko sinasadya. Sean, nasunog ka ba? Pumunta tayo sa ospital. Umalis ka. Masakit. Tigilan mo na ang pagpapanggap, Vanessa. Kung kailanman. Hawakan mo ulit si Alison, papatayin kita. Binabalaan kita, naririnig mo ba ako? Hindi. Marami siyang dugo. Ano? Dugo. Buntis ba siya? Ang bata ay sa iyo, Sean. Ito ay sa atin. Totoo ba yan? Ang bastardo ay sa'yo? Ano ang ginawa mo? Impossible. Alison, hindi sa akin yan. Lagi akong gumagamit ng proteksyon. Hindi sa akin yan. Alison, sumpa ko. Baka siya ay nakikipagtalik at nabuntis, kaya talagang hindi sa akin yan. Maniwala ka sana sa akin. Bitawan mo ako. Vic, nandidiri ako sa'yo. Scene. May taong nanganganib. Pero ang focus mo ay sa paggamit ng proteksyon. Sa tingin mo ba ay hindi ka naging gago? Akala ko dati, childish ka lang. Scene. Pero isa ka. Kasuklam-suklam na lalaki. Babayaran ko ang medical fees mo. Dahil hinarangan mo ang tubig. Pero, ayoko nang may iba pa akong pakialam sa iyo. Sir, ma'am, kailangan na to. Pakiusap alagaan nyo, si Vanessa. Kailangan ko nang umalis. Manatili ka, Alison. Sean, bakit iniisip mo pa rin siya kung namamatay na ang anak mo? Bitawan mo ako. Allison, bobo ka. Hindi ka ba nahihiya? Dalhin niyo siya sa ospital. Bilisan mo. Mapapahiya ang pamilya natin kung mamatay siya. Kasalanan mo. Ikaw ang kapahamakan ko. Wala nang pag-asa ang lalaking ito. Clive, bakit ka nandito? Narinig ko ang nangyari. Tara, magbiyahe tayo. Ayoko na. Guluhin ka pa ng asong yan, si Sean. Sige, CJ, tara na, kahit saan. tara na ngayon. Ang bilis naman.
Nalaman mo na ba kung nasaan si Allison? Kinumpirma namin na naglakbay si Allison kasama si Clive. Hindi namin matukoy kung saan sila papunta. Mga basura. Ikaw ang pinakamalaking basura. Larry, huwag mo siyang saktan. Hindi ba pwede? Pag-usapan na lang natin. Pag-usapan? Wala nang pag-uusapan. Pinalaki mo siya sa layaw. Kaya siya pasaway. Pumasok ka dyan. Gamitin mo ang salita mo, Larry. Pumunta ka dyan. Sean, nawala ang anak natin. Maging tapat ka, Sean. Anak mo ba? Ang bata? Hindi. Oo, Tumahimik ka. Hindi. Paano mo nasabi yan? Hindi ba kayo nagtalik? Lagi akong maingat. Bobo. Tama na, Larry. sir, ma'am. Ipinapangako ko na ang anak na dinadala ko ay isang hauler. Sumusumpa ako. Ano ang silbi niyan? Makinig ka, Sean. Ang babaeng ito ay hindi makakapasok sa pamilya, may anak man siya o wala. Narinig mo ba ako? Hindi ko naisip na pakasalan siya. Ano? Nakalimutan mo na ba ang pangako mo? Sinabi mo na kahit mapilitan kang pakasalan si Allison, hindi mo gagawin yun. Ako lang ang pakasalan mo. Paano mo nagawang magsinungaling? Hindi ko sineryoso yon. Sineseryoso mo naman. Hindi ka magiging bahagi ng pamilya ko. Gago. Sige. Sean, huwag kang magalit sa mga gagawin ko kung gayon. Nawala ang anak at hindi mo ako pakasalan. Kaya bayaran mo ako para manahimik ako. Kung hindi, sasabihin ko sa buong mundo na iniwan mo ako pagkatapos mo akong mabuntis. Mapapahiya ang pamilya mo. Isasama ko ang mga hauler sa pagbagsak ko. Paanong naglakas loob ka? Subukan mo ako. Sean, dahil nawala na sa akin ang lahat, hindi mo na ako mapipigilan. Tatay, ano ang gagawin natin? Sige na, mag-inarte ka. Tingnan natin kung may mababago yan. Ikaw, sirain ang reputasyon namin, biro yan. Sa dami ng koneksyon natin. Malakas ang impluensya ng mga hauler. Gayunpaman, isang bastos na gold digger na tulad mo. Ang naglalakas loob na i-blackmail ako. Heto ang 200,000 para sa pagkalaglag mo. Babayaran lang namin ang mga gastusin mo sa ospital. Dahil sa kabutihang loob, huwag kang umasa ng higit pa dyan. $200,000. Iyon na lang. Iniisip mo bang napakamadali ko? Tapos na ang usapan natin. Simula ngayon, kung maglalakas loob ka pang paglaruan kami, sisiguraduhin kong matututo ka ng leksyon mo. Halika na, umuwi na tayo. Hindi. Teka, Sean. Sean, bumalik ka dito. Huwag mo akong iwanan. Itay, inay. Salamat sa tulong kanina. Salamat, iniisip mo bang tapos na ako sa'yo? Wala akong pakialam sa nakaraan mo, kay Allison. Malapit na siyang maging asawa ni Clyde. Lumayo ka sa kanya. Huwag mo nang isiping dumalo sa kasal nila. Sumuko ka na kay Allison, o babaliin ko ang mga binti mo. Hindi. Hindi ko kaya. Bastardo ka. Ano ang sinabi mo? Sinasabi ko na, hindi ako susuko kay Ali. Kailangan mong tanggapin. Maaaring maging asawa siya ng tito mo. Hindi siya. Kahit pa, mapangasawa niya ang iba. Pwede pa rin siyang makipagdiborsyo pagkatapos. Sigurado akong hindi ako susuko sa kanya. Ikaw. Magsisisi ka dito. Larry. Sin, tama na yan. Malaki ang naitulong ni Clive sa tagumpay ng mga hauler. Kung magpapatuloy ka sa katigasan ng ulo, babaliin talaga ng tatay ang mga binti mo. Sige, gawin niya. Para kay Ali.
Kaya kong tiisin ang lahat. Sige. Bahala ka, Larry. Ibalik niyo siya sa bahay. Sisiguraduhin kong matututo ka ng leksyon mo. Bitawan mo ako. Maglalakad ako mag-isa. Bastardo ka, gumising ka. Papakainin kita ng aral. Susuko ka ba kay Allison? Kailanman hindi. Tama na, pakiusap. Baka mapatay mo talaga siya. Paano ako nagkaroon ng ganito kawalang kwentang anak? Sin, magpunta na tayo sa ospital. Hindi, nanay. Hindi ako pwedeng pumunta doon ngayon. Mayroon akong mas mahalagang gagawin. Nasugatan ka. Ano pa ang kailangan mong gawin? Nay, bilisan mo. Tulungan mo akong kuhanan ng litrato ang likod ko. Ipapakita ko kay Ali na kaya kong gawin ang lahat para sa kanya. Ikaw. Nabaliw ka na. Kahit ako, hindi na kita matutulungan. CJ, kung hindi ka tutulong, gagawin ko na lang mag-isa. Ali, gagawin ko ang lahat sa mundo para sa iyo. Kapag nakita mo itong post, sigurado akong babalikan mo ako. Malalaman mong ikaw lang ang kakailanganin mo. Alay. Na-block mo si Sean sa WhatsApp, di ba? Malamang ipinost niya ito. Na umaasang may mag-forward nito sa iyo. Heto, tingnan mo. Baliw na yata si Si. Alay, ano ang pakiramdam mo tungkol dito? Anong ibig mong sabihin? Well, naapektuhan ka ba sa dedikasyon ni Sean? Sa iyo? Nagsiselos ka ba? Oo, nagseselos ako. Natatakot ako, nag-aalala, at hindi ko alam ang gagawin ko. Bakit mo naman pinakita sa akin? Kasi gusto kong makita kung paano ka magre-react. May ibang tao na pwedeng nagpadala nito sa'yo. At baka mabago ang nararamdaman mo. Kung mangyari yon, natatakot akong hindi mo sasabihin sa akin. Allison, kung magbago ang nararamdaman mo, kailangan mong sabihin sa akin, mauunawaan ko. Satispado ka na ba sa sagot na yan? Oo naman. Kahit anong gawin ni Si, hindi mahalaga. Sa ngayon, ikaw lang ang mahal ko. Walang silbi. Lahat kayo ay walang silbi. Bukas ang kaarawan ni Ali. Tama yan. Ito ang aking huling pagkakataon. Ali, dahil hindi mo pinansin ang aking post, diretso kong sasabihin sa'yo bukas kung gaano kita kamahal. Nandito na sila. Naway magtagal ang inyong pag-ibig. Alay, eto, maligayang kaarawan. Salamat, Ma. Sana ay maging masaya kayo ni Clive. Anong meron sa magarbong dekorasyon na to?
Halos akalain kong magpo-propose ka. Paano mo nalaman na gagawin ko yon? Allison. Pakakasalan mo ba ako? Hindi ba engaged na tayo? Hindi ba't engaged na tayo? Well, ang ating engagement ay inayos ang ating mga pamilya. Masaya ako. Ngunit mayroong kakaiba. Pagkatapos, napagtanto ko. Nais ko. Mag-propose sa iyo ng taos-puso, hindi lang dahil sa ating pamilya. Nais kong malaman kung sasabihin mong oo. Kaya ginawa ko ang party na ito. Allison White. Pakakasalan mo pa rin ba ako? Kung hindi inayos ito ng ating mga pamilya? Gagawin ko. Ali. Hindi mo siya pwedeng pakasalan. Ali, Hindi mo siya pwedeng pakasalan. Ikaw na pasaway. Hindi ka natuto sa iyong aral? Nagbigay na ako ng babala sa iyo. Paano mo nagawang sumulpot dito? Lumayas ka na? O itatakwil kita kaagad? Sin, tama na iyan. Hindi nagsisinungaling ang tatay. Tay, Nay. Hahayaan ko ang anumang parusa. Kahit pa, itakwil mo ako, wala akong pakialam. Ang dahilan kung bakit ako nandito ay para ipahaya na totoong mahal ko si Alison. Isasakripisyo ko ang lahat para sa kanya. Ay kahihiyan sa pamilya. Ali. Ito ang sulat ng pag-ibig na binigay mo sa akin. Ito ang relo na binigay mo sa akin. Ito ang mga kabibe na kinuha mo para sa akin mula sa dalampasigan dahil perpekto ang pagkakatugma nila. Hindi ko pinansin ang mga regalong ito noon. Ngunit napanatili ko sila sa mabuting kondisyon. Kasalanan ko yun noon. Nakangako akong magbabago ako, mamahalin kita ng walang pasubali sa natitirang, mamahalin natin ang isa't isa, hanggang mamatay. Iyan ang masayang wakas na nararapat sa atin. Bumalik ka sa akin. Kahit anong maibigay ni Clive sa'yo. Kaya ko rin, bigyan mo lang ako ng ilang taon. Alam kong, nagpadalos-dalos ka, at nakahanap ka ng iba para lang pagselosin ako. Ngayon ang iyong layunin ay natupad na, natanto ko na ito ngayon. Bumalik ka sa akin, okay? Maaari tayong magsimula muli. Tulad ng isang prinsipe at prinsesa na namumuhay ng maligaya magpakailanman, hindi ba't napaka-perpektong wakas iyon? Ali, alam ko. Ali, bakit? Sin, talagang nakakaawa ka. Talaga bang inisip mo na mahahabag ako dahil pinanatili mo ang mga regalong ito? Na makakalimutan ko lahat ng nangyari at magbabago ng isip. Malamang nahihibang ka na. Ali, hindi iyon ang ibig kong sabihin. Sin, sasabihin ko ito sa huling pagkakataon. Wala na akong nararamdaman para sa iyo. Gayon din. Talaga akong nahulog sa pag-ibig kay Clive. Napagtanto niya sa akin kung sino ang dapat ko bigyan ng aking pag-ibig. Ipinakita rin niya sa akin kung ano ang pakiramdam na mahalin. Kaya pakiusap, magkaroon ka ng respeto. Tandaan mo ito, Sin. Mula ngayon, ako ang iyong tita. Ikaw ang aking pamangkin. Mula ngayon, kapag kailangan nating magkita, habang pista, nais kong ihinto mo ang pagtawag sa akin ng Ali. Ako ang asawa ni Clive. Kaya tawagin mo akong Alison. Hindi ganito. Ali, hindi ganito ang dapat na wakas ng ating kwento. Mga gwardya, Ali, dalhin siya palayo.